Good morning, everyone. Magandang umaga po sa kanilang lahat at palapakan natin ang Diyos sa isang napakagandang umaga. Kung may masaya sa araw na ito, yun ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Dahil maaga kayo dito, napuno ang simbahan, at kayo ay nagdarasal sa Kanya. Yun po ang pinakagusto ng ating Diyos. Kaya ginagawa niya ang lahat, mapalapit lang tayo sa Kanya. Yung nangyayari at yung hinihiling nyo na kagalingan, hindi bago sa kasaysayan. Ririnig natin na pagpapagaling. Kahapon, nandun kami sa Bantayan. Marami doon mga may bukol, yung may cyst, goiter, malabo ang mata, gumaling. Instant na wala. Hindi po yan bago sa kasaysayan. Sa unang pagbasa, ganon din ang nangyari kay Peter and John. Nagulat din ang mga tao nung pinagkaguluhan si si Pedro at saka si Juan dahil mayroong lumpo na nakalakad. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ni Pedro, bakit kayo magugulat? Dapat lang na mangyari yan dahil kay Jesus na anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi po nagbago ang ating Diyos. Yung ating Santo Niño na nasa gitna, simbolo ng pagiging bata ni Jesus na inyong pinaniniwalaan, laging nasa atin. Hindi po siya nagbago. Tayo ang nagbago. Tayo ang napalayo sa Kanya. Tayo ang nagkaroon ng maraming dahilan para hindi makasimba. Tayo nagkaroon ng maraming pagsubok kaya tumigas ang ating puso. Tayo ang mga sugatan, tayo ang nalilito ng hina ang pananampalataya. Tao ang nagbago. Kaya nga po sabi ni Father Rere nang lumalakad kami dito, Father, ito ang pinakamaraming tao na sumimba sa simbahang ito. So palakpakan natin ang Diyos. Pababalikin at pababalikin tayo ng Diyos sa Kanya. God will find His way to bring us back. Dahil alam niya na ang tao mahihirapang mabuhay kung malayo sa Kanya. Tulad niyan, magkakaroon kayo ng sakit. Minsan sakit na hindi nyo kayang pagalingin. Sakit na hindi nyo alam kung ano ang solusyon. Yung inyong iniinom na gamot, panandalian lamang. Pagka kayo may asthma, may arthritis, iinom kayo ng gamot, babalik uli. Ubos na ang inyong pera, may dadagdag na namang sakit. Ang pagagalingin ng Diyos ay hindi lamang mga sakit ninyo sa katawan na inyong nararamdaman, na inyong hinihiling. Kung magpagaling ang Diyos is whole package. Kadalasan po sa akin ipine-pray over, pagkatapos magsimba, may kagalit yan. Hindi ko makakalimutan, isang araw, itinaas ko sa simbahan, taas sa inyo may kagalit. May nagtaas 2 kamay. Nagkatinginan sila. Sila pala ang magkagalit. Alam nyo, nag-akapan. As if nothing happened. Ganyan po ang tao. We are all wounded. Kaya naman ito si Jesus, pinatunayan. He proved Himself that everything He said is true so that we will believe in Him. Pinatunayan po ni Jesus na ang Kanyang sasabihin ay totoo at magkatotoo. Hindi ko makakalimutan yung isang babae. Nung una-una pa po ako nagpare, bata pa ako noon, may lumapit na babae sa akin, umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak?
Father, ako po ay 40 years old na, wala pang nanliligaw sa akin. Sabi ko, Miss, hindi po ako pwede, ako'y pare. Sabi niya, Father, alam ko naman po yun. I-pray over niyo naman po ako na ako'y magka-boyfriend. Dahil ayaw kong tumandang dalaga. Sabi ko, ay naku, marami sa simbahan na tandang dalaga. Sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? I-pray over mo po na may manligaw sa akin. Sige, i-pray over kita. No, i-pray over ko na po. Nagmulat siya ng mata. Sabi sa akin, Father, parang alam ko naman kung bakit walang nanliligaw sa akin. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Siguro, i-pray over mo na lang po, Father, na ako ay pumayat. Dahil mataba. Sabi sa akin, kaya siguro walang nanliligaw sa akin, ay ako'y napakataba. Sabi ko, alam mo, ma'am, ikaw ang kauna-unahang humiling sa akin na magpa-pray over para pumayat. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo. Ako'y magdadasal muna. Nagdasal ako ng matagal. Sabi ko, sana umalis na itong babaeng ito. Dahil hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Isang oras na mahigit ako sa chapel, paglabas ko nandun pa rin. Sabi ko, oh, ma'am, nandito ka pa pala. Yes, Father, I'm very desperate. Gusto ko talagang makaranas magka-boyfriend. Sabi ko, Lord, ano ba ang sasabihin ko sa babaeng ito? So, ako'y nagdasal. Binigyan naman ako ng Diyos ng sasabihin. Pumikit ako, tapos binulungan ko siya. Miss, huwag kang kumain ng napakarami. Umalis na babae. After a year, bumalik ako sa lugar na yon. Ba? May takbo-takbo. Habol-habol ako. Sabi niya, Father, naalala mo ako? Sabi niya, hindi. Sino ka ba? Ako si Ami. Ikakasal na ako. Wow. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Kasi nakumutan ko na. Sabi niya, Father, ako po ang nagpa-pray over sa inyo. Simula nung ako'y ipagdasal nyo, tuwi akong kakain. Naalaala ko kayo na wala na po ako ng ganang kumain. Alam nyo, totoo po yung nangyari. Ang aking konklusyon sa pangyayaring yun ay ito. Ang Diyos gusto tayong tulungan. Ang Diyos gusto sabihin niya sa atin kung ano ang ating dapat gawin. Pero wala tayong oras. Wala tayong panahon. Hindi tayo naglalaan ng sapat na oras para sa Kanya. Kaya kadalasan, hindi natin alam ang ating gagawin. Nandito lamang siya, pero ipinagpapalit natin ang Diyos sa kahit anong bagay. Isipin nyo to. Mas matagal pa kayong makipag-usap sa telepono kaysa magdasal. Mas matagal ang iginugugol nyo sa panonood ng telebisyon. Kadalasan, tinatamad magpunta sa simbahan at pag nagpunta pa sa simbahan, late. At kung nasa simbahan, kung saan-saan nakatingin at hindi naman nakikinig, tinatamad. Naiinip. Gusto na agad umalis ng simbahan. Hindi natin alam kung bakit. Pero alam ko ang dahilan kung bakit ganyan ang ating nararamdaman. Dahil ayaw ng dyablo, ayaw ng demonyo na mapapalapit tayo sa Diyos. Dahil po ang taong mapapalapit sa Diyos,
mag-iiba ang takbo ng buhay. Hindi pwedeng hindi magbago ang isang taong nagdarasal. Hindi pwedeng ang isang taong malapit sa Diyos ay laging may galit sa dibdib. Hindi nyo minsan napapansin, magulo ang ating buhay, hindi natin alam ang gagawin, maraming kagalit, maraming hinanakit, maraming sama ng loob. Meron po akong ipinagdasal, 2 babae, sabay na stroke. Dahil ito'y na-stroke, hindi makalakad, parehong nasa wheelchair. Nung ipinlay over ko po yung isa, hindi pa tapos ang aking dasal, naglakad na. Yun pong katabi, hila-hila ang aking damit. Father, hindi po kita paalisin hanggang hindi ako nakakalakad katulad ng katabi ko. Di pinagdasal ko naman. Nung ipinagdasal ko po, tapos na ang rosaryo yung nadasal ko, hindi pa nakakalakad. So, hindi nagagalit. Sabi niya, Father, please, palakarin mo rin ako. Hindi ko na po alam ang aking gagawin dahil ayaw niyang tanggalan yung kanyang kamay sa damit ko. Ang sabi ko sa kanya, Ma'am, may galit ka ba sa dibdib? May tinatanim ka bang sama ng loob? Ang sabi niya ay ito, Father, hindi ko mapapatapat ang aking biyanan. My mother-in-law, paka-Alamera, hindi po siya ilaw ng tahanan. Siya po ay anay. Mag-asawa na kami, pinakikialaman pa kami, kaya kami nagkahiwalay. Nung tinignan ko naman yung babae, hindi na bata. Sabi ko, Ma'am, nasaan na po ang inyong mother-in-law? Father, 20 taon na pong patay. Alam mo, ganyan tayo. Yung hindi malapit sa Diyos, yung hindi nagdarasal, hindi naliliwanagan ng isip. All those who are far from God are not being enlightened. That's why we are confused. Kaya po tayo nalilito. That's why we have this anger. Ang dami nating galit. Minsan hindi nyo alam, laging masakit ang inyong ulo, laging mataas ang inyong dugo, laging may high blood. Yan po ay dahil sa stress, sama ng loob, lagi kayong galit, magtataka naman kayo, lagi kayong paos. Paano hindi kayo mapapaos? Kayo sigaw ng sigaw. Mayroon akong in-interview na tatay. Sabi ko, Sir, ano po ang pangarap niyo sa inyong anak? Ang sabi niya sa akin, alam mo, pangarap ko sa anak ko, siya ay maging isang mabuting bata. Gusto ko siya makatapos ng pag-aaral. Sir, ano po ang ginagawa niyo tuwing gabi? Ako po ay lasing. Papaano magbubunga ng santol ang mangga? Imposible! Imposible na mamunga ng mangga ang santol. Sa mga magulang na gusto niyong umangat ang buhay ng mga bata, kailangan may makitang magandang halimbawa. Gusto niyong maging banal ang inyong anak, hindi naman niyo dinadala sa simbahan. Gusto niyong maging mabait at magalang ang inyong anak, kayo naman mismo, murahan ng murahan, sigawan ng sigawan. How could that be? Paano mangyayari ito? Kaya nga po ang Diyos na buhay na maguli. Kaya nga po ang Diyos nagbigay ng gift na ganito, gift of healing o healing ministry. Para ano, yung mga hindi nagsisimba, bumalik sa simbahan. O hindi pa nagkasakit, hindi pupunta ng simbahan. Tingnan nyo ngayon, ang aga-aga ninyo, ang misa alas 9, alas 6, nandito na kayo. Ano ba mga problema ninyo?
O, alas 5. Panginoong Jesus, gutom na kayong lahat. But this God knows. He is such a wise God. Kaya nga po mga kapatid, kailangan tayo ay manalangin. At sa umagang ito, kung tayo magdarasal, makakatanggap tayo ng kagalingan. Kayo pong lahat ay gagaling sa inyong mga karamdaman. Amen. Yung pong crippled, the crippled man able to walk. Ang sabi ni Peter, it's not because of our piety. Kayo po ay gagaling hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa Diyos. At siya naman ay umaasa sa mga nandito ngayon. Sinasabi ko sa inyo, ang healing ay hindi dahil sa ako'y nandito. Ang healing ay dahil kay Jesus na nandito sa simbahan. At siya ay umaasa, matapos ang araw na ito, kayo ay magsisimba. Kakaintindihan mo ba tayo? At pagkatapos ng araw na ito, ay inyong maliliwanagan that this church belongs to you. Hindi po ito simbahan ni Father Rere o ni Monsignor Ruben. Ito ay simbahan ninyo, kaya tayo magtutulong-tulong. Huwag po kayong umasa sa mga iglesia ni Cristo na mag-donate ng pintura nito. O kaya sa born again na magbibigay ng bubong. Walang ibang tutulong kung hindi kayo. Tama po ba? At dahil po ito'y inyo, nakakahiya sa ibang simbahan, sa ibang relihiyon. Alam mo kung minsan ako'y nagtataka, bakit ang Katoliko walang malasakit sa kanyang simbahan? Parang wala tayong pakialam. Ang Iglesia ni Cristo, ang gaganda ng simbahan. Sa Katoliko, ang nakalagay, bawal umihi. Sa kabila naman, bawal magtapon ng basura. Sa loob ng simbahan, please maintain order and silence. Anong ibig sabihin niya? Hindi natin alam kung papaano gagalaw at sasamba sa tahanan ng Diyos. Clear and simple. Ito po ay sinasabi ko, hindi para kayo'y i-criticize. Ito po ay sinasabi ko para sa ating lahat. Dahil ang tao nagtatanong, papaano ba gagaling? Papaano ba matatanggap ang pagpapagaling ng Diyos? Ang pagpapagaling ng Diyos ay mangyayari kapag naramdaman mo siya pag ikaw ay nagdarasal. Ay paano mo mararamdaman pag ikaw nagdarasal ay ang ingay-ingay ng inyong katabi? Paano mo mararamdaman ang Diyos pag ikaw nagdarasal kung ano-ano ang iyong nasa isip? Sasabihin mo, Father, nakakaantok po. Hindi nakakaantok. Kung sino man sa inyo mga kapatid, ang mararamdaman ang Diyos sa oras na ito, ito ang pinakamasayang oras ng inyong buhay. At dito magsisimula ang inyong panibagong buhay. At yan po ay mangyayari dahil mahal tayong lahat ng Diyos. Amen. Alam mo, our God is such a good God. Yun po ang aking gusto kong sabihin. Napakabuti ng Diyos kasi bago siya lumisan sa mundong ibabaw, before He left us, before our God left this world, He left us a memorial celebration. Yung pong
Holy Thursday, yung Last Supper, He instituted it. Ang nag-iwan o nagsabi na gawin itong misa ay walang iba o hindi si Jesus. Sinabi niya yan na gawin natin dahil may magandang mangyayari sa bawat isa sa atin na dadalo. Ano ang mangyayari? Matatanggap natin ang biyaya. Kahapon may isang babae. Sabi niya, iyak siya ng iyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Hindi ko po alam na yung aking bukol sa dibdib na napakalaki, mahigit na 6 na taon na, ay biglang nawala. Nangyari sa bantayan. Yung isa naman, nanay, bingi. Tinanong ko, anong pangalan mo? Ang sabi niya, bingi po ako. Oh, bingi po ako. Anong pangalan mo? Hindi po ako nakakarinig. Pinray over. Pagkatapos i-pray over, anong pangalan mo? Ako po, si Alicia. Nakarinig ang bingi. Wala nang imposible ngayon sa Diyos. Sa Kanya ay nananalangin, lahat ng ating hilingin ay kayang ibigay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Talampakan natin ito. Tayo po ay tatayo para sa panalangin ng bayan. We're going to ask the good Lord to help us in all our needs. Let us pray for our Holy Father, Benedict,